Bakit Czech Republic? Ano ang mga top reasons kung bakit dapat mong piliin magtrabaho at manirahan dito? Hi kabayan, this is Nico, isang Prague-based OFW. Kung gusto mo ng mga real life stories about living in Czech Republic, welcome ka sa channel na to. High salary plus low cost of living. So, unahin natin yung pinaka-practical. Mataas yung sahod niya compare sa cost of living. Hindi man siya kasing taas ng ibang western countries, pero pagdating sa gastos, mababa naman. For example, affordable ang mga public transportation dito. Merong mga way para makatipid ka tulad ng pag-avail ng mga monthly na tickets or yearly. For example, kung nasa Prague ka, pag bibili ka ng monthly ticket, pwede mo na siyang magamit sa trams, sa metro, tsaka sa mga buses. Pagdating naman sa pag-grocery, yung mga supermarket dito madalas din magkaroon ng sale. So kung mahilig ka mag-grocery, sigurado makaka-timing ka ng mga sale dito. Pagdating naman sa renta, meron ding way para makatipid ka. Kagaya nung bagong dating kami dito, nag-shared room kami. Kumbaga sa isang room, pwedeng 2 or 3 kayong maghahati. Safe, quiet, and family friendly. So isa sa pinaka-underrated na dahilan, sobrang safe dito. Tahimik yung mga daan kahit maglakad ka sa gabi. At yung residential areas dito, sobrang safe talaga. At marirecommend ko rin siya na dalhin mo yung pamilya mo dito gamit ang family reunification. Basta meron kang long-term visa, pwede mo nang madala yung pamilya mo dito. At siguradong hindi ka magdadalawang isip na gawin to kasi based sa experience ko dito, tahimik at sobrang safe talaga ang environment. Easy transportation plus access to all Schengen countries of Europe. Kung mahilig ka mag-travel, jackpot ka dito. So yung Czech Republic, isa to sa mga pinakamagandang public transport system sa Europe. Kaya dahil nasa gitna siya, pwede kang makapag-travel sa Germany, sa Poland, sa Austria, at sa kahit saang bansa, basta nasa Schengen zone ka. So isa yun sa mga nagulat ako nung unang dating ko dito. Hindi ko na-imagine na kahit weekend ng trabaho mo, pwede kang makapag-travel kung saan mo gustong bansa. Kunyari, after a long stressful work, pagdating mo ng weekend, pwede kang mag-book agad papunta ng Poland. Next week, pwede ka ulit mag-book papunta ng Germany. At next week, pwede ka ulit mag-book kung saan mo gusto, kung sa Poland, sa Hungary. At kung ano yung sasakyan mo, pwede ka rin mag-aeroplano at pwede ka rin mag-bus. High demand for workers. Isa pang malaking dahilan, maraming trabaho. Ilan sa mga trabahong pwede dito is yung mga factory, sa mga warehouse staff, meron ding mga office work, so marami. Ang kagandahan dito kapag as long na makakuha ka ng opportunity na trabaho dito, hindi ka malilimit sa isang trabaho lang. Basta hardworking at gusto mong matuto, pwede kang mag-level up sa position mo. Sa katunayan, kapag hindi mo nagustuhan yung unang trabaho mo, mag-antay ka lang ng 6 months, pwede ka nang makalipat. As long na naka long-term visa ka. Yan ang pinaka-importante. Kaya, kung pagdating sa job opportunities, siguradong marami kang options dito. Pathway to permanent residency. So bilang OFW, ito yung pinaka-importante sa atin eh. Kung sa isang bansa ba, pwede tayong makakuha ng permanent residency. So dito sa Czech Republic, pwedeng-pwede. Actually, isa to sa mga pinakamadaling bansa para makakuha ng permanent residency. In just 5 years, pwede ka nang mag-apply as long na maipasa mo yung A1 at A2 language nila. Hindi mabilis pero isa to sa mga pinaaklarong proseso pagdating sa pagpe-permanent residency. At pag nakakuha ka ng permanent residency dito, isa to sa mga stable at maraming benefits na bansa. Work-life balance. So kung sawa ka na sa toxic na trabaho, isa to sa pinakamagandang dahilan kasi sa bansa na to, maganda yung work-life balance. Actually, pag nagkaroon ka na ng trabaho dito at mapasa mo yung 3 months probation, magkakaroon ka na ng 25 days na paid leave. Isa rin sa dahilan ay
fix ang mga working hours dito. Kaya, kung sakaling meron kang isang buong straight na week na trabaho, meron kang weekend para paglaanan ng pagpapahinga mo. Hindi rin sapilitan ng overtime dito kasi meron silang rules na kailangan mo munang pumirma kung gusto mo nung overtime, at pagka hindi mo kailangan, basta wag ka lang pumirma ay hindi ka nila pipilitin. So, ang ibig sabihin nun, after a long week, magkakaroon ka ng weekdays na free time ka para sa pamilya mo. Rich culture plus beautiful environment. So, sa bansang Czech Republic, hindi mo rin mai-ignore yung ganda ng bansa na to. Lalo na pag nakatira ka sa Prague, katulad ko. Actually, pagka lumalakad ka lang sa mga streets dito, parang kang naglalakad na sa isang history book. Kaya kung mahilig ka sa photography, siguradong para sa iyo ang bansa na to kasi talagang aesthetic yung bawat streets dito. At yung mga tourist attraction dito magkakalapit lang. Kung mahilig ka maglakad, halos pwede mo nang puntahan yung tatlong pinakamagandang tourist attraction dito. At kung nature lover ka naman, marami ka ring makikitang mga forests at lakes at mga castles dito, which is doon talaga kilala ang Czech Republic. So, based sa experience ko sa 4 years na pagtatrabaho dito, hindi naman masasabing perfect yung Czech Republic. Siyempre, meron pa ring language barrier. Kasi hindi naman lahat ng lokal dito marunong mag-English. Pero kung ang hanap mo ay stability at safety para sa pamilya mo, talagang recommended ang bansa na to. So yun lang muna sa video na to. Kung gusto mo pa ng mga content tungkol sa mga salary guides, cost of living at buhay OFW dito sa Czech Republic, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat palagi, kabayan.